Hello, everyone. I'm Oscar, and this is Tech Tribe Podcast, where we build a tribe of tech leaders. For today's episode, our guest is Kuya Dev. Hello, Kuya Dev. Good evening. Ayun. Hello guys at sa mga tagapakinig natin ng Tech Tribe Yes. podcast. Yeah. So, before we continue on the podcast proper, let me share with you konting istorya lang kung paano natin na-invite si Kuya Dev. No? So, nag-start yung aking, the reasons why I invited Kuya Dev is yung talagang from ideation ng aking podcast na kung saan ililista ko muna kung sino yung mga pwede kong invite. Yan. So, nag-isulat akong ganyan. When suddenly, nung naging guest ko si Miss Athena Abe, kilala mo ba si Kuya Dev? Ay, oo ako. Napanood ko yung podcast ninyong dalawa, yung tungkol sa boyfriend mo. Sabi kong Gusto ko na gano'n. nga yung ibutahin ulit si Atcha eh. Oo, Para iba diba, naman diba? pag-usapan namin. Oo. Tapos sabi niya, sige, kausapin ko si Kuya Dev at invite mo na sa podcast mo. Naku, ako nahiya ako. Iba yung influence grabe. ni Kuya Dev. Baka ang tayo pansinin nun. No, cool yun si Kuya Dev. Kakausap sa kanya. Sige, tignan natin at meron pa naman ako akong time. Maghanap muna ako ng lakas na loob para i-chat si Kuya Dev. Then, natapos yung kay Miss Atcha, nakausap ko naman ngayon si Sir Gra of Tech Lead ng DevCode Pampanga. Ang sabi naman sa akin ni Sir Gra, invite mo si Kuya Dev. Naku, napakalakas humatak na audience nun. Kung wala si Kuya Dev, lalangawin yung aming meet up sa Angeles. No, ako, ibang level naman nakaka. Grabe naman to si Gra. Si Gra, sabi niya, hindi, ako kakausap sa kanya, i-chat mo ako, kakausapin ko siya. I don't know kung na-chat ka ba ni Gra or nakachamba lang ako. And nitong lately, a week ago, or nung Monday yata or Tuesday, si Sir Eli naman ng ICP Hub, no? Si Gra, yeah. Nakasama ka nga din daw niya sa mga meetups. I-chat ko na ba? Sabi niya. Ako, mukhang 3 sunod-sunod na naging guest ko. Ang lakas ng impact ni Kuya Dev, no? So, ang nangyari, nung nakausap ko na si Kuya Sir Eli tsaka si Sir Gra, nag-email na ako. Nag-chat na ako sa Facebook page ni Kuya Dev. Ang sabi dun sa chat ng auto-reply dun, parang sa email na nga lang daw niya. So, nag-email na ako, ano? Yung nangyari, nakapag-reply naman si Kuya Dev, pero yung nag-reply ako, napunta sa spam daw. Napunta sa spam. Oo. Sabi ko, pag ganun, marami kasing ganun eh. Pag-replyan ko, di na sumasagot. Sige, okay. Wala na. Tapos, mabuti nagtingin ako na spam. Teka, si Oscar to. Nung time na yun, nung nasa spam, mukhang busy talaga ako si Kuya, di ba? Mukhang kailangan ko na ng backup pa. Nung time na yun, nag-chat na rin ako sa LinkedIn. Nag-chat na rin sa LinkedIn. Wala rin talaga sa LinkedIn. And hanggang sa, nag-chat na nga si Kuya Dev dun sa aking Facebook account. Ayun, buti na lang ako. Sige, set. Nung nandun na, set ko na, kunin ko na calendar invite. Kasi ayun. So, those are the reasons kung bakit natapat na nabigyan tayo ng pagkakataon ni Kuya Dev na mabigyan tayo ng oras sa ating podcast. Pasensya na. Si Apple yata yung nag-block sa'yo. Ay, ganun ba? Oo eh. Antokway. Lagi ka sa spam. Anyway, Kuya Dev, how should I call you? Kuya Dev or Kuya Rem? Rem na lang. Rem. So, yes. Let us start. So please, Kuya Rem, will you share with us your journey kung paano ka nag-start and paano ka naging influential today? Influential ba matatawag yan? Nabubudol lang. Sige. Actually, hindi ako talaga galing ng I don't have a tech background. Technically, kasi I came from quite related naman, electrical engineering na degree. So I had graduated from BSCE. I had a license in electrical engineering. I practiced for almost 10 years. But habang tumatagal ako sa electrical engineering, nararamdaman ko na parang hindi ako masaya sa career ko. And nasa parang nasa crossroads, parang everyone in my company, in our department, was actually thinking
na mag-abroad na lang kasi the options here are limited. Tapos kasagsagan yun nung kasagsagan nung umuusbong yung mga parang tech startups, naglabasan yung mga social media applications, pala nagsimula yung mga yon. Sabi ko, try ko kayang bumuo ng na application ka ako. Parang gusto ko maging, yun yung sexy nun yung tech startup founder di ba? So, I thought na baka pwede rin ako. So, mahilig naman na ako mag-code nun. I was really interested in computers. So, sabi ko, seryosohin ko kaya to, aral ako mag-code. Tapos, I'll try to build something. Then eventually, na stumble upon ko yung Free Code Camp. And doon ko nakita na pwede ka palang makakuha ng career sa tech kahit wala kang degree. Kasi we were, at least in my experience, I was under the belief na pagka yun yung degree mo, naging graduate mo, yun na yung magiging path mo. Wala ka nang pwedeng puntahan. Hindi pala. So, Free Code Camp opened my eyes na pwede palang makakuha ng career sa tech even though wala kang background sa tech, no? So, tinuloy-tuloy ko na. I didn't know people who actually did it kasi parang hindi siya pinag-uusapan ng mga panahong yun. So, pero I was still hoping na baka pwede. And eventually, interviews, rejections, I successfully landed a job here in the Philippines na naswerte naman tayo. Dito nga sa Ortigas yun Then, ayun, from there, fast forward natin siguro sa pandemic. Although before, na ako, parang naging active na rin ako sa mga communities nung nalaman ko yan sa Free Code Camp Manila, then React.js Philippines. But during the pandemic, parang napag-isip-isip ko, parang since I was a huge part of, or one of the community managers of Free Code Camp Manila, parang naisip ko, oo, this community is more about learning how to code. Pero parang wala akong nakikita na parang community na about shifting careers into tech. So, sabi ko, when I was starting out, I didn't have that community. Although there was Free Code Camp Manila, it wasn't really tuned towards parang indirect lang towards shifting careers talaga. So, I thought, bakit buo na lang ako ng another community na yun yung gagawin to be a support system for career shifters. Then, sabi ko, I should, kasi kahit even before social media, bago pa magkaroon ng tawag dito, ng mga sabihin natin influencers, I was already creating content. Kasi nag-vlog ako dati Hindi ko na sabihin yung mga vlog ko kasi yung iba doon kalokohan, mga lang. Alam mo yun, for fun lang. Pero sabi ko, I have this advocacy. Sabi ko, I want to build, sabihin natin, a brand around it na ipupush talaga yung advocacy na yan and make career shifting, parang inormalize yung career shifting. So, nabuo si Kuya Dev, nabuo si Tech Career Shifter Philippines, and I think the rest is history. Parang ito na yun nga, kamakailan, kanina lang pinost ko na yung video ko na about TEDx Lanang na mga ganun na nabigyan na ako ng platform ngayon to actually express what I think about, tech and even, yung worldview ko, how I think na things could be better. So, yan, medyo dumawak na nga So, yan. And nandito tayo ngayon. So, Kuya, ano ang first job mo? First job ko talaga is banggitin ko yung kumpanya, yung Meralco. Dito, kapitbahay ko lang. Okay. So, yan ka pala. Diyan ako sa Meralco. 10 years ka rin dyan. Halos 10 years nga, oo. At yung trabaho ko ron, nung simula, shifting pa nga Parang weekly, papalit-palit yung yung schedule mo. Minsan graveyard ka, minsan panghapon, minsan pang umaga. It was very taxing sa katawan. And, at first, exciting kasi we were in charge of
managing the whole Meralco franchise. So kung may nag-brownout dyan, alam ko. Parang gano'n. Ako rin nagpapadala nag-dispatch ng mga tao para i-ano yung mga yung mga trouble dyan sa area nyo. Kung may bumagsak na pole, alam namin yan. So kami yon, parang kung kami yung control nung systems ng Meralco. So very exciting nung umpisa, syempre. But habang tumatagal, medyo nagiging repetitive. Kasi of course, you have manuals, you have procedures na talagang you follow to a T. So ulit-ulit yung naging trabaho ko. So for 10 years halos ganun. Sabagay, Kuya Dad. No? Ako kasi na-experience ko yung pagka parang repetitive ka na, parang nabuboringan ka na. Oo, sobra. Ulit na lang. Wala nang something new. Yes. Buti Kuya Dad, hindi ka na-invite na na-invite na yung mag-abroad ba? 'Di ba sabi mo ngayon, yung mga kasama it was very tempting. Yun. Kasi yung ang madalas na pinagpupuntahan ng mga galing sa amin is sa Dubai. Yung tawag nila doon DEWA, parang Dubai Electric and Water Agency, I forgot. Pero ang laki ng offer. Malaki offer doon. Tapos kasi doon mas maliit yung responsibility mo, mas maliit yung franchise. Lahat automated. So for the same work, actually, for even easier work, kasi halos upo ka lang doon, halos wala kang gagawin, talaga nakatingin ka lang sa monitor, talagang tanga lang talaga. But you are paid, I think, 5 to 6 times of your current salary. Laki. So, sobrang nakakaano siya nung panahong yun, sobrang nakaka-tempt. And I almost gave in. Kasi mga gagaling doon, uuwi ng Pilipinas, dadaan sa opisina namin, tapos mag-recruit. So, may mga ganun, kaya pagka sabi nga nila, pag may umuwi galing Dubai, sureable yon, months after, may susunod na. So, nagkaroon ng brain drain sa amin. Pero sabi ko nga, yung nangyari sa akin, iba naman. Parang nung nag-resign ako, gulat yung boss ko eh. Oh, mag-aano ka na rin ba? Parang gano'n eh, mag-Dubai ka na rin ba? Tapos binasa niya yung resignation ko, parang, ano to? Ano gagawin mo na? Sabi niya, magde-developer po. Ha? Parang gano'n yung tanong. Sobrang layo. Bago sa pandinig nila yung developer. Baka inisip ng developer yung tawag dito, yung sa real estate, no? Oo, parang Pero, ayun nga, tapos, it was a very unusual choice. It was or career path. So, I was the first to do that. I think, at least sa department namin, na iba talaga yung pinuntahan. Kuya, paano mo na-discover yung free code camp? Hindi ko na matandaan kung kailan ko, malamang ka-Google. And share ko yung curiosity. Kasi when I was, nung nag-try ako mag-aral bumuo ng apps, I was trying to learn Objective-C, which is to build iOS apps. Ang hirap intindihin ng Objective-C. Iba yung syntax niya, ang sakit sa ulo. So, I was trying to find other ways to build an app. So, napunta ako, parang nabasa ko, si JavaScript, kaya pala lahat. No? Pwede pala siyang end-to-end. Wala pa nga React nun eh. Like, lang, parang parang Meteor lang yata yung narinig ko na . Pero, napunta na ako doon, parang lumabas sa si Code Camp. Siguro, in one of the searches that I did. Tapos, tinignan ko yung site, ba't ganda to? Tapos bago pa lang sila noon, parang 1 year pa lang ata. Pa lang nga namin yung founder noon, si Quincy Larson. Nakaka-interact pa namin siya nung simula eh. Kasi sobrang bago lang nila. Then eventually, sobrang laki na nila ngayon eh. Parang sila na yung pinakamalaking GitHub repository yata ngayon. Tapos ang daming contributors. So, di mo siya makausap ngayon. Sobrang busy na nun. Pero sobrang influential sa akin nun. At saka sa mga kasabayan ko. Karamihan na nakakasabayan ko nag-aaral dati. Ngayon, mga bigatin eh. Sina JC. Maganda mo interviewin nyo. Taga-Tarlac yun. Si JC Castañeda. I-send ko sa iyo mamaya yung Actually, ni-interview ko siya nung dun sa last episode. Siya ba yun? Siya yun. Hindi ko pa nag-review kasi yung mga mo yun. Yun, willing yun maging part ng niya. Ng, napaka-open din niya sa knowledge niya.
Mm. So, startup founder siya na ilan na kumpanya na ngayon, no? Dahil lang nag-pre-code camp siya. Oh, Nakabuo okay. siya ng startup na talagang ayun, backed by investors. Talagang may traction. And he has another company na he helps even kahit na wala kang experience sa development, gusto mo lang mag-aral, no? So, he helps, kinukuha niya, tinitrain niya, tapos pag okay ka na, minsan binibigay niya sa ibang clients. So, ganun yung ginagawa nila doon sa company nila. Which is, I think, pasok din sa ginagawa mo ngayon. Maganda mo interview. Yeah. Anyway, Kuya Dev, doon tayo sa may advocacy mo of building this career shifter community. Mm-hmm. So, paano nag-start? Anong mga challenges na na-encounter mo during yung pag-start ng community? Actually, I was expecting na parang mahihirapan akong i-grow yung community. Pero hindi. Tumiming din na parang, kasi nga, nung panahon, nung nagsimula ako, hindi pa ganun kaingay yung career shifting na yan eh. Pero nung binuo ko siya, mas, ano na siya eh. Parang mas accepted na siya ng mga tao. And more people are actually trying to search for resources about it. Makikita mo eh kasi dun sa pag sumali ka sa community namin sa Facebook, may questionnaire ka sa kailangan sagutin. So lalagay mo doon saan mo kami narinig. At nakikita ko saan sila nagagaling, minsan Google, minsan mga sa ibang communities may nagre-recommend. So may mga nagtatanong, tapos pupuntahan ko yung community na kunyari sa Facebook. Punta ko sa particular na community na titingnan ko saan nanggaling. Tapos makikita ko, may nagtatanong, pwede po bang mag-shift into ganyan. Yun yung tanong. Tapos mag-recommend sa amin na sumali ka rito. So, naging word of mouth siya. And it grew organically. And I think, yun nga, nakatulong na there's a face in front of it. I believe na napakalaking bagay nun na may tao na nakaka-relate yung mga tao and they know na may community siya na binubuo. So, I think nakatulong din yun si Kuya Dev kahit paano. And even try ko rin binubuin sa Reddit. Halos may sariling buhay na sa Reddit yung DCS eh. So, Hindi ko pa nakita yung sa Reddit ano na? Hindi ko pa nakita yung sa Reddit. Ganun din. Marami rin tatanong din doon. Minsan kami mga hindi lahat Pinoy. Minsan may mga Americans, Indians tatanong doon eh. Ang kulit eh. Kasi lang ako, parang spot checking kung may nangyayaring gulo, parang ganun. So far, okay naman. Siguro ang pinaka-challenge is people who don't accept na people can do this. Parang they feel na parang nawawalan sila ng opportunities kasi mas dumadami pumapasok sa tech. Nag-gatekeep, ganyan. But siguro pag-usapan natin mamaya yan. But yun yung pinaka challenge sa amin. Yung may mga sabihin natin ayaw yun. Sabagay, tama rin yung sinabi mo kayo na Kuya Dev, no? Yung akala nila kung ito yung natapos nilang course, doon na yung career nila. Yun na nga. Di nila alam, maraming opportunity sa tech. Yes. No? So may mga napapano din ako sa Facebook, especially nung pandemic, nung nawalan ng mga trabaho, di ba? Yung mga na-layoff na, nakita ko nga doon, yung nurse eh. Na-layoff. Though, meron naman siyang konti daw, ang kwento nun, meron siyang konting creativity. Pumunta siya sa Canva. So doon pa lang, isa na rin, I think, under tech na rin yung Canva kasi no? Yung web browser. Doon siya nag-pursue. Akala ko wala nang pag-asa sa akin kasi nursing graduate ako. Diba? Tapos creative siya, nagawa siya nung mga design kasi siya, may anak na rin, nagawa siya ng design para sa baby. Yun yung kanyang in-start. Iba din naman into programming. So doon siya nag-start. Hanggang sa naging ngayon hindi na daw siya babalik sa pagiging nurse. Diba? Yun na lang siya. Lalo na ngayon sa panahon ngayon. I think personally, I believe na parang si academia is really falling behind to what the world needs. So it's producing graduates for jobs of yesterday. So, pero iba na yung ngayon eh. May mga trabaho ngayon na hindi nag-exist dati eh. Di ba? Yung video editor, sobrang yes. In demand, di ba? Kasi ang daming creators.
So they Yes, need people. napakarami. Oo. So they need people to edit for them. Mm. Ang dami pang lalabas niya ng bagong trabaho. So people need to understand that although graduate ka nito, it's ano lang siya, siguro safety net, no? Na at least may fallback ka. But you could pursue anything that you want, no? Basta ano ka lang, willing ka lang mag-aral, willing ka lang to be a beginner again, no? And Yes, don't think yes. na porke hindi mo nagamit yung degree mo, you're a failure na. Kasi Oo. yun yung napakalaking sagabal sa choosing another career. Na feeling nila failure sila pag di nila nagamit yung degree nila. So yun, tama rin yung kay Dev, no? Yung concern ng mga graduates ngayon, yung hindi aligned yung kanilang natapos sa current situation ng industry. No? Ayun nga, nakakwentuhan ko si Sir Alan ng Predictive AI. Ang company niya, Sir Alan. I think kilala mo si Sir Alan sa AI O si Sir Dom, Dom Ligot ng AI. Anyway. Si Dom Ligot din. Na-interview mo na ba yun? Hindi pa. Ay, mo rin yun. So, sabi ni Sir Alan sa akin, hindi ready yung graduates natin ngayon sa current situation ng industry. Sabi nga nila, kung ako ang company, tapos ang mga nag-apply sa akin is hindi ganito ka-aware sa ginagawa namin, hindi na ako mag-aaksaya na magpapatraining pa. Hindi ko na sila tatanggapin. Kaya nga eh. So sabi ko, hanap na lang ako ng may experience dyan kahit 2 to 3 years. Yan, pwede na. Pero kung mga fresh graduate, una best walang experience or hindi nila alam yung kanilang natapos is hindi align sa ina-applyan nila, just a waste of time, sabi gano'n. Kaya ang nangyari niya, ang backfire niya ngayon sa academe. Yun na nga. Kaya ang sabi sa akin ni Sir Alan, kaya ako biglang tinawag ng CHED, sabi ko. Kasi gusto na mangyari, i-align ang current industry ganito ganyan sa academe. Alam ko gumawa silang framework, di ba? Yes, meron silang framework ang tawag dito, yung framework for the ICT. Merong framework for cybersecurity, for AI, for tatlo yun sa ICT. And meron din naman sa trading industry. So for example, graduate ka ng IT, pwede kang dito ka sa pathway as cybersecurity, cyber analyst, ganun-ganun, hanggang sa maging chief ka. So yan ang pathways. So I don't know if it's implemented na, pero I think with the fast movement ng technology, baka yun nga eh. Oo. Ang problema na pala naman sa Pilipinas, ang dami-dami nating laws, ang dami nating policies, daming plans. Ang problema ay implementation. Yes, the implementation. May mga backlogs. Doon tayo nadadali. Oo. So sabi sa akin, hindi ko rin alam kung yung mga suggestion ko ba sa chat may implement nila. Sabi gano'n. Pero yun talaga, that's the reality. We have the talent pool. Pero yung talent pool natin, hindi din naman alam yung nangyayari sa actual. Kaya unemployed. Sabi gano'n, kaya unemployed. Ang saklap. Kaya rin for the very longest time, yung late 2015 to hanggang 2020, no? Hanggang pandemic. Nakapasok yung mga career shifters eh. Kasi napunan nila yung gap na yon. We were learning what the industry was needed. Yung inaaral ng mga nasa academe, yung iba. Yes. Foundations. Yes, pero they are not making them aware that there are things out there that you need to learn outside of the academe. So you need to do your own your own studies rin, which is masaklap. Pero yun yung reality eh. You have to find ways around it eh. Ito si academe medyo limited. Sabihan natin itong mga estudyante natin that may mga ganito. At least man lang aware sila. Yes. Aralin nila to. No? Ito AI, ganyan. Sige, si ChatGPT, sabihin natin, cybersecurity. Hindi namin kayang ituro eh kasi we are bounded by regulations. No? Yes. So, correct. There are laws, there are red tape, mga ganyan, mga kailangan nating pasukin. So, you have to take care of yourselves. No? At maganda naman sa ibang universities, they try to reach out to professionals naman tsaka to industry para mag-invite ng mga tao to do this, no? Mag-talks,
So at least may intervention. Pero yun nga, ang pinaka number one is to raise awareness at aminin na ng academe na medyo kulang may tuturo namin sa'yo. No? So, Foundations. So to be honest with you, Kuya, it's very correct, no? Kasi ako, I'm a part-time instructor din sa isang university sa UNFACIA. And yun na lang din ang advocacy ko kasi to be honest, yung mga latest tech, hindi ko rin naman kayang i-adapt kaagad. Kasi part-time lang din naman ako doon. Yes. I'm a government employee. So ang ginagawa ko to share sa aking mga students, I have this advocacy na sige mag-invite tayo kasi ang tinuturo ko seminars and technopreneurship. So sabi ko sa kanila, sige, gawin natin. Ipanoorin niyo si ganito, mag-invite tayo ng speakers about startup, about cybersecurity, about AI. And so kasi yun yung mga nasa field na kaagad. Andun na. Di ba? Instead of magmamagaling ako na alam ko lahat. Wala magsumasayo. Yun yung medyo kasi you're hurting the futures of the children eh. Kung pangunahan mo yung ng ego mo yung way of way of teaching eh. So ngayon yun nga yung mga advocacy ko na yun ngayon kachat ko ngayon Sir Gra na Sir Gra kailangan ko nang magto-talk about cybersecurity, blockchain, ganyan, kailangan ko na mag-workshop about ganito ganyan. Sige Eka, gawa ko na lang letter para magkaroon tayo may schedule natin kaagad. Ayan. So yun, I'm working gumagawa na ako ng letter ngayon and nakakapag-approve naman na ako sa dean namin, sa program chair namin. Expose natin yung mga bata. Hindi yung magmamagaling ako diyan na di ba? Ang maganda pa naman sa tech. Sabihin natin, sige, aminin na lang natin. Of course, the top schools are in Manila. Pero tech equalizes everything. Yes, correct. So, kahit na sabihin natin hindi masyadong kilala yung university mo, it doesn't really matter. Yes. As long as you get that skill. So, nasa sa'yo rin, of course, yung sa mga professors natin, of course, yung schools, but nasa sa'yo rin kung paano mo didiscard yan ngayon yan. Yes. Ang kulang na lang is empower natin yung mga estudyante, kaya nyo yan, kaya nyo aralin yan. Si Kuya Deb nga na-aral eh. Diba? Ako nga nung gumraduate ako hindi ko din naman na-practice yung yung I am a graduate of computer engineering, Kuya Deb. So na-direct ako sa LGU. No? Pero that course or that shift naman sa government is doon ko din naman nakita na iba talaga ang private sa public. Government. Talagang pag nasa private ka, talagang mabilis ang improvement tsaka yung learning style mo, yung pagtatrabaho, iba yung ethics doon sa private, sa public. Sa government parang kang nasa comfort zone mo eh. Walang improvement eh. Kaya anong nangyari sa akin, yung parang repetitive nga na sinasabi mo, Kuya Deb, pag repetitive na ganyan, parang ang boring. Plano ko na lang din dati mag-resign. Pupursue na lang ako ng network engineering dun sa Pampanga, sa isang company dun, sa Cisco. Yun sana dun. Kaso, ewan ko, wala kasi akong Cisco certifications nung 2016. Medyo mahal din yung mga mahal din. Parang isang exam. Mahal din eh. Okay. So, pag gumagsak ako doon, sayang. So, next stick na lang ako dito. Ang ginawa ko na lang, para mawala yung boredom, nag-aaral na lang ako ng masteral. Ayun. But then, nag-start naman ako ng aral-aral din naman ako ng mga information systems. Nung time na yun, nung 2016, 2017, 18, nag-start na dyan yung mga information systems na nare-release ng DPWH, DLG, yan. So ako ang humawak naman iba't iba yung information systems. But, yun nga, naging boring pa rin. So, ayun, ito, nagpa-podcast na ako ngayon. And here's my advocacy. Kaya iniisip ko, sabi ko nga kay sa misis ko eh. Today kasi parang there is just little opportunity for people to get bored. Yes, correct. May social media. Pero, kailangan ng mga tao mabore eh. Para humanap sila ng paraan kung saan nila pupunta yung yung attention nila. Gagawa sila ng ngayon. Doon tayo nagiging productive by being bored. Yes. Although, may mga tao na gusto naman yun. Parang wala silang ginagawa. But, yun nga, yung mga tao na, katulad mo, you seek
things na parang mawala yon, no? And Mm. seek something na parang magfu-fulfill yung ano mo, yung Mm. sabihin natin existence mo, di ba? Parang Yes. So buti nga ngayon nung ang term nga nila nung nag-pandemic, TikTokification ng entire creator economy. Ang nababasa ko sa algorithm ngayon, sabi nila, kung dati daw sikat ka pagka marami kang followers, ibahin mo si TikTok. Kasi Ayun. kahit si TikTok, kahit hindi ka kilalang tao at nagustuhan ng mga viewers yung content mo, Oo. naku, bigla kang sisikat. Oh, Iba maano ang ka nga dun, nakakatawa nga ikita mo yung ano, yung profile parang ilan lang yung followers. Pero yung mga videos nila grabe yung ano, oo, grabe yung views. oo, ang dami. So ng mga nababasa ko nga, sabi nila, the creator economy is really, really big. Sabing Oo. gano'n. If you're entertaining, sige, mag-content ka dyan para mawala yung boredom mo. Then, yun nga, tama yung sinabi mo Kuya Dev, dyan papasok yung mga careers sa video Mm. editing, Mm. yung sa mga audios, mga ganyan, kompleto no? Grabe nga. Canva nga, di ba? Oo, Canva. Oo. Create ka lang ng graphics dun, di ba? May career ka na, di ba? Mm. Yeah. So anyway, Kuya Dev, ito, bakit Kuya Dev ang tawag? Hindi ba pwedeng Kuya Rem, ganyan? What's the story behind Kuya Dev? Actually, corny lang yung ano ko, yung storya niyan eh. Naghanap lang ako ng ano, ng domain. Okay, domain. Di talaga Kuya Dev yung una ko naisip, yung napangalan. So, I was thinking, kasi parang nauso yung mga, yun, si Ninong Rai, yung mga ganun, yung mga, Mm. sabi ko, kasi Dev ako eh, so, paano kung Tito Dev? Mm. So, hinanap ko ngayon yung domain ng Tito Dev. May nakabili na. Oh no. So, try ko kaya, Kuya. Ay, meron. Binili ko. Ay, Kuya Dev na lang ako, mas bata pa. Oh, yun na lang, ano? Papahirapan mo pa yung sarili mo maghanap ng pangalan. Oo eh, yun na yun. So, actually, yun lang yung dahilan nun. Wala namang ano. Wala namang, Napakasimple pala na yun. Okay. Anyway, so, kwento mo na sa amin yung TEDx Lanang. Ano bang meron doon? May init pa. Oo nga eh. Actually, ito yung parang isa sa mga very unexpected twists ng 2024 para sa akin. Is naimbitahan ako yun nga to be a speaker sa TEDx sa Davao na came out of nowhere. Yun yung parang una kong impression nun. Parang, totoo ba to? Parang, hey, TEDx, lalo sa Pilipinas, parang bihira naman na technical lang ang talks. Sure kayo? Parang, sige. Then, nung nakausap ko na sila, nung nandun na kami sa Davao, kinuwento sa amin, parang, hindi ko na nasabi ko anong company. There was this company trying to actually, sinusuyo nila to sponsor yung event. Pero, ang stipulation nung company na yon is that kailangan may isa man lang na speaker about tech. Kasi tech company siya eh. This is a huge tech company. Global sila. Google. Hindi ko babanggitin. Sige. Basta, it's one of those. So, pero, so ano nga, nag-shortlist na sila kasi ng mga iimbitahan. Ako, binabola lang ako ng mga yung organizers eh. Kasi, apparently, yung sa mga organizers na parang followers din ng Kuya Dev. So, nag-shortlist sila, tapos nagbotohan kung sino yung iimbitahan. So, ako daw yung nauna. Sana totoo, no? Pero yun daw, yung ganun daw yung nag-reach out nila sa akin. Tapos nung nakuha na daw nila ako, nag-back out na daw yung sponsor. So, hindi rin nila nakuha. Bakit? Ba't nag-back out? Sabi siya, napaka-influential mo eh. Hindi naman yata nila nalaman na hindi naman nalaman na ako yung kukunin. Pero, sabi ko nga, kasi yung naging talk ko, kasi sabi nila, pinupush nila sa akin na AI. So, sabi ko, anong alam mo sa AI? Pero sige, try ko. Kaya pala, kasi yun din yung topic na gusto ng sponsor. So, kailangan talaga na AI. Pero, sabi ko, nung ginubuo ko yung idea ko for that talk, ayoko yung ngayon nangyayari na parang sobrang hype, no?
It's all about, ang ganda ng ginagawa. It's going to revolutionize everything. Gusto kong i-bring things down to earth, sabi ko. So, I did my research na, may ganito pala. There's this dark side of AI na hindi natin nakikita. And alam naman natin, pagka humans, out of sight, out of mind. So, hindi natin nakikita to, akala natin din nangyayari. So, I did my research and built my speech around it. Sabi ko, buti na lang nag-back out yung company na yon. Kasi, yung speech ko was anti-AI. Kinda, hindi naman anti. Colonialist AI. Colonialist AI. Colonialism, yes. Ayoko yung, kasi we are for AI for good. May ganun na side naman talaga yan. Maganda naman talaga si AI. Pero yung exploitative AI, yun yung lalabanan ng speech ko. So, binanggit ko nga sila dun eh. So, napanoorin ko na yun. Mabuti na lang ako, hindi rin sila natuloy. Kasi baka i-reject na lang yung speech ko eh. Yung talk ko eh. So, buti lang rin. Pero, it was a very great experience. Ganun pala siya. Kasi akala mo, ganun lang siya. Pag pinapanood mo sa YouTube, akala mo, ganyan-ganyan lang yung nangyayari. Pero grabe pala yung buong production nun. At sobrang nerve-wracking. Parang, sabi ko nga eh, medyo nasanay na ako magsalita sa mga tao. Dito na lang ulit ako kinabahan na sobra. Kasi TEDx yun eh. Oo, antindi. Pagdating ko dun sa harapan, buti na lang na-compose ko sarili ko. Kasi in the first few seconds nun, talagang rattled talaga ako nung umpisa. Parang parang nagba-blackout na ako. Sabi ko, hindi, you prepared for this. Kaya mo to. Then, na ako. I got my bearings na, ayun, kaya na. So, yung pagpunta mo doon, Kuya Dev, sagot mo or sponsored nila? Sponsored nila. Stay mo doon. Ilang araw ko doon? Isa? Dalawa? Nag-extend kami. Pero own expense na namin. Nag-extend kami. Kasi sayang, nasa Davao na kami. So, nag-extend kami to explore Davao and to actually connect with the communities there. Na karamihan ng mga members ng communities, organizers din ng TEDx. So, kami rin yung nandun nung nagpa-meet up kami ng mga communities doon. Which is fun. Kaya rin nakita ko, grabe rin yung community sa Davao. And it's student driven. So, pero sabi nga nila sa amin, yung problem nila is connecting with with professionals. Kasi why? Umaalis yung mga professionals doon? Or parang ang thinking kasi, I think hindi naman to exclusive lang sa tech professionals, pati rin sa mga engineering, sa ibang industries, is that what's in it for me? Okay. Diba? Ba't ko gagawin yan? Okay naman ako. Diba? Ba't ko tutulungan yung next generation? Yes. Wala, ano makukuha ko dyan? Diba? Pagod lang ako. Hindi na concern ni Sir Gra. Oo. Wala nag-accept ng kanyang invitation. Kaya nga. Kasi nga, dito sa Pilipinas, we don't have the culture of nation building. Wala sa mind ng mga tao yan na it is our responsibility as this generation to build up the next generation. Hindi tayo ganon. We just look after our own. Yes. Hindi nga pati yung mga kahenerasyon natin, parang tingin natin sa mga natin, competition eh. Yes, competition. Diba? Competition is instead of bringing everyone up, wala. Crab mentality. Oo. Parang, I mean, I understand kasi anong galing din naman ako doon before ko talaga ma-explore yung culture ng ibang countries. So, medyo mahirapan nga. Yun yung challenge. Sabi ko nga sa kanila, so, simulan nyo sa inyo. Kasi mahirapan talaga kayo sa mga matanda. You can still try to convince them. Pero you start with your generation and pass that culture to the next generation. Na i-build nyo yung next. Hindi yung tigil na lang tayo dito. Wala talaga. Na lagi na lang tayo nangingi ng kapalit. I mean, dito sa Kuya Dev, halos wala ako nakukuha dito. Karamihan to out of pocket yan. Paminsan-minsan mo, TEDx, all expenses paid. Pero karamihan to, talagang pro bono. So, kailangan we need more people like us na ginagawa to just out of, trying to make advocacies.
trying to make at least man lang this country better. Yung mga awareness natin, no? Oo. Kulang eh. Sabi nga din ni Sir Gra, yun ang kanyang dilemma ngayon, maghanap ng mga speakers na magbibigay ng yung bang the act of volunteerism, yung pag-volunteer. Tapos iba naman daw pag binigyan ng magtotok ng mga estudyante, ba't estudyante ang magtotok? Sabi gano'n. Diba? Oo, gano'n. So ano makukuha namin diyan? Yung kay Athena, yun pala siya, sa kanya nang galing yun. Na parang in-invite siya ng kaibigan sa UP na mag-talk. Tapos nung nalaman ng professor na estudyante ang magtutok, bakit? Diba? Estudyante ang magtutok? Anong experience niyan? Sabi doon. UP pa, no? Yes, UP pa. Parang, bakit? So sabi nga ni Athena, ang sakit sa puso eh. Sabi nga ni Athena, yung dati daw kasi, hindi talaga open, I think, ang community or mga school sa mga ganun, no, na dapat pag may mga talks, dapat mga professionals talaga. Hindi nila alam yung mga bagets talaga, though natural ng basic, yun nga sabi mo kanina, na nasa kanila yung talagang pagpupurso ng expertise. Doon talaga nagiging expert sila doon sa field na yun. Kaya nga. 'Di ba? Kaya nung sinabi ni Athena sa akin, ay ganun ba ako? Dito kasi sa amin, bagay mga professionals din, and I'm trying to make this twist na sige, mag-invite ako ng mga students, mga fresh graduates na mag-talk dito. So wala naman din naging problema ngayon. Ewan ko lang talaga kay Sir Gra, no? Hirap siya mag-inap. And recently nga pala, medyo kagot ko kasi si DICT dito sa province namin. Sabi niya sa akin, magko-call daw siya sa akin sa podcast ko, bigyan ko siya ng speakers. Kasi ako, maghanap ako ng mga expert na mga fresh graduates. Ang reply sa akin, ano mo pa pala ako dyan? Sabing ganun. Hanap ka ako na DICT. Ay, nabanggit ko ba DICT? Anyway, sabi ko, delete ko na lang. Anyway, ang nangyari, sabi ko, pag sinabi kong mga fresh graduate, ito ako yung mga founders. Sabi ko, kukunin ko mga speakers dito, founder ng UP, yung mga naging podcast guest ko, yung mga estudyante pa lang, may mga startups na, mabibilib sila doon. Di ba? Kaysa maghanap ako ng professionals na magpapabayam, hingi pa ng yun nga. At mga TF ko, no, ganun. Di ba? Kaya nga eh. I mean, anyway, ano yun eh. It's a gray area rin. Sabi ko nga eh. Sinasabihan ko rin yung ibang kasama na nag-i-speaker. We need din to build dito yung speaker industry. Kasi of course, you need to also pay speakers. Pero depende pa rin. Yes. Depende pa rin. Yes, depende pa rin. Yes. Like for example, kunwari, it's a free event. Of course, kung pabayad, di ba? Ano lang yun? Pro bono yun. Pero kung kunwari may bayad yung event, pabayad ka. Yes, yes. Or if you're being invited by a corporation, no? To talk in front of their employees, ibayad yun dapat. Hindi libre yun. Tama. Yun ang medyo inaano rin namin na hindi laging libre. Okay lang maningil. Pag hindi nila tinanggap, okay lang. Wala namang kawalan sa'yo eh. Di ba? Ako naman, nung last time, may nag-invite sa akin, may mga talks ako. Hindi naman din ako I'm not expecting in return. Ako naman, it's part of portfolio building. So kasi ako sa LinkedIn, medyo doon ako nagpo-focus ngayon na pag may invite sa akin, post ko doon, mga milestones ko. Doon ako nagpo-post na, nung last time po, nagtalk ako sa ganito. Last po, wala naman mga bayad yun. That's all volunteerism, sharing of insights. Doon ko na lang tinitignan. Yung nga, sinasabi mo ko na yung speaker industry. Kasi kapag ka na-invite ka, nung last time is De La Salle, may nag-invite sa akin sa De La Salle. May nag-invite din sa akin ng DICT to talk sa NU. So yung mga yun, nakakaano rin sa akin, yung kumbaga, nakakita nila yung worth ko as a speaker, especially in the tech industry. Diba? The sharing of knowledge. So, there's some, mag-share na lang ako ng ideas kasi that's one of the advocacy din naman. Ba't ako nagpa-podcast, diba? Share awareness. Yes.
Yan, to share the knowledge, experience that I have, di ba? Mm. So, yeah, I think hindi naman nag-expect ng bayad in return. But you should. Yeah. You Let should. us You try should natin, try start. You natin. should start. Doon ba sa Ano na. TED? Ano Meron lang, ka bang something? hindi. Ano yan. Kasi non-profit naman si TEDx. So, Yes. hindi tayo nagkabayad doon. Although, sagot talaga nila, hotel and everything, pagkain. Pati kayong barong sa kanila galing So, ang ano ko naman dyan, sasabihin mo naman sa kanila na, to, may rate ako. But ano naman yan, negotiable yan. Kung Yes. di nyo kayang bayaran, let's talk. Di ba? Mm. Pwede naman ano yan, i-arrange. Kung gusto yung pro bono, let's work something out. Yes. Ganun naman siya It's everything is negotiable. Lalo na pag schools, medyo mas lenient ako sa schools Kung hindi kaya, sige, let's talk. Pero yun nga, kung maiiwasan natin na laging libre. Kasi syempre, oras mo rin yan Yes, oras mo rin naman. Oras mo yan. Yun nga. And having, kahit man lang onting income, it helps in sustaining it. Para ma-sustain mo siya. So, yun ako. Sa mga may sasuggest ko siguro. So, lalo sa mga ano dyan, mga budding na gusto mag-speakers. Okay lang maningil. Okay lang yan. Hindi siya nakakahiya. It's part of it. Okay. Anyway, kuya, tanong ko lang yung ano bang meron dun sa may sa may cover photo mo? Anong community yun? Ano yung sa cover photo ko? Yung parang nagtotalk ka doon with students sa Kuya Dev na page. Parang may dinidiscuss ka yata doon. Ano yung meetup ba yun? Meetup yun. Ang The Career Shifter Philippines. Ang gawain ko kasi is, at least before, nung hindi pa ganun karami yung dumarating, is public spaces. Doon ko siya gagawin. Okay. Doon talaga kayo, no? Ayoko yung, parang hindi masyadong formal. And I get the attendees to talk actually in front. To share yung mga stories nila, kung yung mga natutunan nila during the event. So, everyone needs to talk. Hindi lang ako. Although, facilitator lang ako doon. So, hindi ko alam kung nakwento ni Gra yun. But, ganun din yung ginawa namin sa Angeles. Sa Angeles. Although, masyado na kasing dumadami ngayon, so, kailangan lang ng venue. Para hindi lumalapit yung mga security guard. Kasi pinapatigil na kami. Ganun na yung level Uy, ano nangyari? Dati hindi naman parang ganun. So, So, ayun na, kailangan na ng events, which makes it harder to organize na ngayon. Di tulad dati, kahit na tawag ko doon guerrilla meetups Punta ka lang dyan. Bahala na ako, sino pumunta. No? Pag events kasi, pag kami hindi pumunta, medyo mas masakit pag may venue na. Tama. Pagka in-arrange nyo lahat, tapos konti lang pumunta, medyo masakit na yun di ba? Versus yung bahala na. So, but, yun yung nagiging reality ngayon, medyo mas dumadami na. Pero, it's a good problem kasi ibig sabihin, people are craving for, for communities. So, actually, marami pang iba dyan, hindi lang yung amin. Karamihan nga lang nasa Manila, but marami na rin ngayon sa Cebu nga, tsaka sa Iloilo, and Davao. I think even in, saan nga ba yun? Cagayan? Cagayan siguro yun. Dumadami na rin sila. Sana, every major city sana magkaroon. Dito rin yung natutunan ko kaya sa Free Code Camp kasi nung sinimulan nila yon, ang vision nila is to have, ang tawag nila, Free Code Campers. Free Code Camps ganun. In every major city in the world. So, including Manila, sa nagkaroon dito sa Manila. So, ganun din yung gusto natin mangyari, na every major city in the Philippines, merong communities na tech. Yes. Na sana mangyari in my lifetime. Anyway, Kuya Dev, ito, nag-trending tong post mo na to. Naku, ano yan? Yung anong gagawin mo sa credentials mo. Teka, ano ba to? Sige. So, anong istorya nun? Anong hugot doon? Ano nga ulit yun? Yung mga pinos mo yung mga certificates mo. Yung may PS, PSS, SSP. Kasi nga, ako noon? Hindi ko pa binabanggit to Kasi I actually enrolled or applied for a master's program in AI.
Online lang naman siya. So, ginather ko yung mga punta nga ako sa bahay ng magulang ko kinuha ko yung mga papeles ko Tapos nakita ko, may ganito pala ako, may ganito pala ako, ganyan pala ako. So, teka, layo nung naging trajectory ng career ko So, nilatak kong ganun. Sabi ko, this could, parang this is something that could form a story, no? So, ginawa ko lang na storya na ito nga, I have these credentials, ito, may kung ano-anong certificate. But at the end of the day, no, hindi naman siya ganun ka-importante rin kung ano yung kaya ko ibigay in a company, kunwari, no? Kung sino mag-hire sa akin, yung kaya kong i-prove na kaya kong gawin without even the certificates kasi talagang wala silang kwenta kasi Yes. electrical engineering to So, ano ngayon ang certificates ko, di ba? What I was trying to say is, aligned din sa pinag-usapan natin kanina. We have all the capacity, lalo na ngayon with knowledge of being free or mostly on the internet. We have the capacity to change our careers and to change our destiny. So, mas malaki na yung control natin ngayon kung saan natin pwedeng dalhin yung trajectory ng ating ng buhay natin. Sabi nga nila that's ano rin ako rin, iniisip ko rin to. That's a very privileged thing to say. Kasi, of course, okay naman ako financially. I had the support of my parents before and support of my wife. So, kaya kong gawin yan. No? Hindi ko pinoproblema yung anong kakainin ko kinabukasan. But, sabi ko, kung titignan mo kunwari as isang security guard na sabi natin nakatayo lang dyan or nakatambay lang dyan, di ba? Tapos naka-cellphone. No? Nagti-TikTok. Yes. Yung oras niyang yun, ginamit niya, nag-login siya sa free code camp. That would have changed his life. Kung imbis na nagti-TikTok siya, nag-social media siya, nilagay niya ngayon sa free code camp. Ang laki na ng yun, libre lang yun. Okay, kahit YouTube, mga libreng resources yan. So, YouTube University ni. Sabi ko, hindi rin pwedeng excuse yun na iniisip mo yung kakainin mo kinabukasan. Ang kulang lang is awareness. Na pwedeng gawin ng tao yan. Na kaya ng kahit sino yan. Yes, correct. Yun lang yung kulang. Kailangan lang talaga nilang tutukan din, no? Oo. Yung iba kasi puro na lang entertainment na lang hinahanap sa buhay. Di ba? Sabi ko nga, we should stop being consumers We should start being creators No, creators na dapat. Anyway, Dave, hindi naman podcasting ang main source of income mo You have wala. So, anong work mo ngayon? Saan ang company mo? Yan. Medyo I'm actually, di ko na naman sasabi na startup pa siya kasi ang tagal na niya. Pero I'm working for an Australian edutech career. Basta ganun. Na company na sa Australia. I work remotely. Before, I was leading the whole JavaScript team. Pero ngayon, binrake up na namin yung teams kasi medyo lumalaki na. So, I'm now leading the backend JavaScript of Prospel. So, Prospel is kind of aligned with my advocacies din kasi we are helping fresh graduates or we're trying to help fresh graduates land or start their para magkaroon ng best start to their career. So, kasi dito sa Pilipinas, di ba? Walang parang pagka-graduate mo parang na? Wala ka suporta ng university mo. Maswerte na kung may ganun yung university mo, may graduate services. Tapos yung mga kumpanya walang graduate program. So, pagka-graduate mo, you're on your own. Wala kang support. Hindi siya employed. Oo. So, ano gagawin mo ngayon? Siguro naman, lahat tayo na-experience yun pagka-graduate mo. Na? Tambay. Na? wala kang kahit anong resources. So, we're trying to change that. So, sa Australia kasi malaki yun May malaki silang programs about that Yung talagang, it's very big for them to have, or for companies to have graduate programs. So, they take in, yung mga batches ng mga graduates na yan. Then, iti-train nila.
Tapos, yun nga, i-disperse nila sa buong company. So, dito, may mga gumagawa niyan. Pero mangilang-ngilan lang. And we are trying to educate din yung universities na dapat may support kayo doon sa ano nyo, sa mga estudyante nyo graduate. Hindi pwedeng graduate na, okay na. Kumita na kayo sa kanila, Bahala okay na na kayo. yun. Bahala na kayo, nakuha na yung diploma. Di ba? Papel lang yan eh. Di ba? Parang, di ba? Hanggang ngayon nga, iba ko mga staff sa LGU. Sir, wala pa rin yung namin, diploma namin. Di ba? Parang, Hindi graduate na. Tinabayaan na. responsibility rin ng academy yun eh. To make sure na okay yung mga graduates nyo. They're getting quality jobs. Hindi lang jobs, quality jobs. Yes, quality jobs. So, yun yung medyo advocacy rin nung aligned din sa ginagawa ko. Then, it's actually yun. Yung product namin is a jobs board na exclusively for entry-level jobs. Okay. So, yun yung ginagawa namin. So, anong first job mo doon? JavaScript, tawag dito? Anong position? Nagsimula ako sa kanila, part-time lang eh. Okay. Part-time lang. Part-time lang. Ano yun, Dev? Hindi. Nung after mo mag-free code camp, saan ka lang naghanap? Or nasa Meralco ka pa nun? Ano bang... Yung job ko ngayon, matagal, pang ano ka na to? Pangatlong tech company ko na yata. So yung una dito sa Ortigas, wala na yun eh. Namatay na yung company na yun. Startup sila. Kung di ko alam kung narinig nyo yung Honey. Honey na nagka-controversy siya ngayon eh. Kasi ang ginagawa nila is pagka bumibili ka kunwari sa eBay. Yung Honey scam ba yun? Yung kalaban namin yun dati. Okay. Naalala ko na. Siya yung kalaban namin. May commission daw pero hindi na pumupunta sa kanila sa Okay. Natatempt nga ako gumawa ng video about it kasi I know yung kalokohan kasi nga naging kalaban namin sila. So we know how things work dun sa business. So yung sa akin parang natalo sila eh. So pero before pa sila mawala, nakaalis na ako. Then nag-resign na ako kasi medyo toxic. So nagbabalak na ako parang pahinga lang, ganyan. Pero may kumuha sa akin Israeli. Gano'n rin, gusto rin bumuo ng startup. So, nag-reach out sa akin sa Facebook kasi ayun nga, medyo maingay ako sa Facebook dati. Yes. Even before. Hanggang ngayon, maingay pa rin. Influential pa rin. Cringy nga raw. Pero, ayun nga, doon ako nakilala. Tapos nag-reach out sa akin. Pwede ba magsimula? Then, sige, okay, sige. Then, medyo toxic din siya. So, pero while I was working for him, nag-reach out na sa akin si Prospel. Tapos sabi ko, may work ako eh. Sige, okay lang ba sa'yo mag-part-time? Hindi na part-time ako. Then, nung nakita ko, ang ganda ng culture nila, ang ganda ng advocacies nila, yung product mismo. Sabi ko, full-time na ako sa inyo. So, that was in 2019. So, medyo 5 years na ako sa kanila eh. So, yun naman yung Anyway, yung Kuya Dev, kailan ka naman nag-start mag-podcast? Ayun, kasama yun ni Kuya Dev. Yun na yung sabay na siya. Nung pandemic, sabay-sabay na sila. Inuna ko si Kuya Dev. Tapos, ayun, inuna ko na yung podcast. Sabay na. Then, tsaka ako ni-start si Tech Career Shifters Philippines. Para mabuo lahat nung parang naiisip ko. So, ang daming platforms, no? Oo nga. Medyo mahirap nga yung manage ngayon eh. Pero mabuti na lang may mga automation kahit papaano. Si Facebook. Oo, may mga automations tayo. Si Facebook lalo, may automation. So halos. Dati wala yun eh. Oo, ang hirap. Ang hirap eh. Lalo pag may nag-aaway o kaya may mga toxic na members. Ang hirap pagka wala. Ngayon medyo mas mas okay na. So ito, last few questions ko, Dev. Ano ang nakita mong future ng Philippines when it comes to AI? Ito medyo siya, iba yung dating yung sa AI, cybersecurity and blockchain. Medyo serious. Oo nga, medyo broad din. Medyo broad. Siguro in terms of adoption,
darating naman sa atin yan. Parang it's going to be a natural naman. Natural occurrence naman na yung mga businesses kakailanganin talaga. Kasi iba rin talaga naman ng benefits ng AI. Kahit naman ako, ginagamit ko sa work ko araw-araw. Ano ako anong tawag doon? Yung Copilot, di ba? Copilot. Yes, Copilot. ChatGPT, si Claude, ginagamit natin. Pagka gusto ko na mag-brainstorm. So, kahit nga sa content creation, gamit natin yung AI. Yes, Sobrang gamit yung mga AI eh. Oo, lakas makatulong kasi nakaka-save ng oras. Mm. Yun naman ang pinakamahalaga doon, yung oras. Pero in terms of, sabihin nating talent, feeling ko ang layo ng habulin natin. Parang medyo pag iniisip ko parang na-overwhelm ako, kaya ba ng Pilipinas humabol? Ang lagi ko lang tinitignan is yung India kasi parang sila yung pinakamalapit na experience sa atin eh. Okay, yes. Ang problema lang, medyo protectionist kasi ang Pilipinas eh. Yung marami rito parang mga companies, mga conglomerates dito, pinoproteksyonan na yung mga nila. Even schools, may rivalries yan. Yes, may rivalries yan. Imbis na nagko-collaborate. Hindi ako babanggit pero may mga times na parang kwento natin. Ito. There was this one student nakausap ko in one of our meetups na in the province na nagpunta rito sa Manila to attend a tech event. Hindi ko na rin babanggitin kung alin para vague. Tapos pag-uwi niya doon sa province nila, pinatawag siya nung dean. Sabi ba naman, ba't kayo pumunta doon sa event na hindi nagpapaalam sa amin? I mean, ba't mo pinipenalize yung estudyante, yung initiative ng estudyante na pumunta sa isang tech event? Oo. Dahil kailangan yung pangalagaan, yung pangalan ng university nyo. And this university is sobrang kilala. Oh. Siguro, pinag-iisipan ko na may na minsan gawa ko ng video to call these universities out. Kasi, mababarage na naman tayo ng mga magagalit eh. Pero, sometimes you really have to do that eh. Oo, tama yun. Lalo kung inisip ng estudyante, gusto niya matuto, gusto niya malaman kung anong meron dun eh, di ba? Oo eh. Di ba? Why are you depriving this kid nung knowledge na yon? Out of pocket naman niya. Pinag-drive siya ng tatay niya. Ang layo nung ilan yung nun? Mga 10-12 hours of travel. Para makapunta ng Maynila to attend that event, which was a very huge event. At hindi mura yung event na yun. Hindi basta-basta, no? Hindi siya basta-basta. And instead of praising that student for their initiative, pinagalitan pa. Diba? Hindi naman siya naka-uniform. He wasn't representing your university. Wala naman, sarili niya yun eh. Siya lang, dala lang niya yung sarili niya, representing himself. Sabi ko, lungkot naman nun. Ang lungkot, sobra. Kaya even yung mga times na naiimbitahan ako ng mga schools, nararamdaman ko rin yung rivalry. I mean, it's good kung kung beneficial kayo. Yung beneficial siya, parang umangat kayo. May ganun competition eh. Na umangat kayo lahat eh. Sabay-sabay, no? Pero yung competition nyo, gumaganong kayo, wala silbi. Wala mangyayari dun. Wala yan. Ano pinaglalaban nyo? Sabi ko nga, di ba? Nag-aaway-away tayo rito. Away-away tayo dito sa Pilipinas. Sino mas mataas? Sino pinakamagaling ng university? Pero pang ilan ba sa UP? Sa buong mundo? Ano ba? 500? Nag-aaway-away tayo sa baba? Awayan natin. Bakit tayo dito? Ganyan-ganyan tayo. 500 ako. What the heck? Kasi mas mataas ka lang sa kapitbahay mo? Di ba? Ano yun? Anong klaseng kultura yung pinapaano natin sa mga estudyante natin? Mediocrity yun eh. Yes. Mediocrity kasi, I mean, I don't know if you've had experience working with other cultures or other nationalities. But if you would see, even Americans will look to, na parang ang galing ng mga developers yan. But the average developer of
in the US, kaya natin sila. Mm. Ang kaibahan lang, nanalo lang sila sa genetic lottery. Yan lang yung kaibahan. Oo. I mean, Nandun lang sila eh. look at me, I'm leading an Australian company. Mm. The engineering team of Australian company. Na hindi nga ako, wala nga akong background sa tech. We can do this. Ka pa nga eh, di ba? Yes! We can do this. Maraming magaling sa Pilipinas. And that's really one of the malaking frustration kasi parang wala akong magawa. Parang ganun. All I can do is this. All I can do is talk. Diba? Parang sabi nga din ng mga yung mga nag-comment, yung dami ko daw dada eh. Ay, oo, yung mga, nakita ko yun. Ito yung kaya kong gawin. Sige, bigyan niyo ako presidente, baka pwede mo magawa ako do, pero hindi naman ako competent enough to be a president, di ba? Aminado naman ako sa sarili ko, hindi naman makapalmukha ako. So I know I have a platform. Now, no? Naimbitahan ako sa mga podcast niyo, di ba? Ni Oscar, di ba? Yung mga ganito. So, I will maximize this. Yes. Di ba? Para saan pa to? Di ba? Sasayaw ako sa TikTok ko, gawin ko yan. Just to catch your attention. Then eventually, I will, you will hopefully chance upon some of my more valuable content. Di ba? Parang gano'n lang naman yung ginagawa natin eh. So, yun nga, it's very frustrating. Pero if we look at the India experience, if they did it, a third world country like them, na nag-boom ngayon yung tech industry, why can't we? Di ba? Wala naman tayo pinagkaiba. Kulay lang pinagkakaiba natin sa mga puti. Kulay lang pinagkakaiba natin sa mga Indians. But at the end of the day, kaya natin yun. Kaya natin aralin yung mga bagay na yan. Yes, kayang gawin. Di ba? Libre lahat yan. Oo, libre. May AI pa ngayon. Kailangan din natin yung mga tulong din ng mga professionals. Yes. Sana makapanood sila ng mga ganito. Kaso, ewan ko ba? Hindi nila gagawin siguro yun. Nado na sila. Di ba? Oo, okay na sila eh. Ba't ko gagawin yan? Oo. All the more. Kasi okay ka na. Oo, dapat mag-share ka naman na mag-share. Iba rin naman kasi yung balik. Hindi naman kailangan lahat monetary. Oo nga eh. Hindi naman kailangan lahat may palit. May kapalit. Hindi naman kailangan lahat pera. Oo, hindi. Dapat meron ka ring advocacy. Oo, iba rin yung legacy eh. Diba? Anyway, pwede, ito. May questions na lang. Last question for you. For graduating students, aling tech field ang kanilang dapat i-pursue? Na sa tingin mo, higher ang chance nila ng ma-hire ka agad, mataas ang sweldo, and yung career development nila is maganda. Sabi ko, lagi ko sinasagot dyan is I don't know. Kasi hindi ako naghahanap ng trabaho. So I won't know. Hindi ako nag-research. Okay. So I will be the worst person to ask. You should be asking people who actually got jobs recently. Kasi fresh pa. Kung ano yung current na siguro yun yung ipapayo ko. Try to find people na nakakuha ng trabaho currently. Tapos, kamustahin nyo sila. Anong booming industry ng tech ngayon? Tingin mo lang. Insights mo. Sa AI, of course. Actually, I think yung parang may balita nga nung nakaraan eh. Was it Aboitiz? Aboitiz sa company na nag-infuse ng funding to UP for AI research. So sa Pilipinas nagsimula pa lang 'yan. Eventually talagang it's going to be a booming industry. And of course sa US sobrang laki na niya. China is isa pa yan. AI race sila eh. So AI race sila eh. Pero eventually magkano yan, it will create a lot of jobs na kung AI literate ka would be a good siguro thing to explore. Blockchain, medyo ano pa ako sa blockchain eh. I'm not seeing pa kasi so I admit it's a very promising technology. Pero yung use cases niya at business case wala pa eh.
Okay. Hanggang ngayon nangangapa pa sila eh. Hmm. It's not, ano pa rin siya eh. Ang tingin pa rin sa kanya, financial vehicle eh. Which is Yes. not good. I mean, sige. But yung tech mismo, yung underlying tech, lahanap pa kung saan talaga siya pupunta eh. Andun pa lang siya sa, Applicable. andun pa siya sa exploratory stage eh. At least si AI, kahit pa paano, nagkakaroon na ng ano. For the longest time, halos wala rin siyang application eh. Mga ano lang, tag dito, suggesters, di ba? Pero ngayon, medyo more on creation na siya. I don't know what the next frontier will be. Cybersecurity, yan. Sa tingin ko, isa sa mga pinakamalaki. Kung may papasukin kayo talaga, is cybersec. Kasi, lalo na sa AI, there's a lot of data that's being harvested. So, we need people to make sure that everything is secure. And another one would be, ngayon hindi pa masyado, but maybe AI ethicists. Yung, syempre, may ethics, ano yan eh, side yan eh. Pero malamang yun, more on the West ang mag-spearhead dyan eh. So, magkakaroon siguro ng opportunities sa Europe and even US na ganun yung magiging career. Kasi dati, parang dito hindi naging maingay yung DevRel, yung developer relations. Yes. Pero maingay yun sa Europe tsaka sa US. So, feeling ko ganun din yung mangyayari. May magkakaroon ng mga AI ethicists na i-hire sa West. Sa Pilipinas, I doubt. Hindi siguro. Medyo may doubt tayo doon. Pero dapat, tayo nga yung mga nangangailangan yun dapat. Kasi tayo apektado eh. Yes, tayo affected yun eh. Tayo pinaka-affected ng kung paano yung gumalaw yung mga businesses sa yung mga FAANG companies eh. Tayo yung medyo, sabihin natin victims, no? I won't mince words. Pero tayo yun eh. So, kailangan natin ng mga regulatory bodies. Yung mga experts. Sana magkaroon. I'm hoping, pero I'm not really crossing my fingers about it. No? So, yeah. So, ito, Kuya Dev, last na. What are your messages sa ating mga audience? And invite mo sila sa yung platform in your advocacy sa tech community mo. Yeah, siguro, ano ba? Kung may mga students dyan, alam ko nakakapanghina, nakakapanlumo yung tech market ngayon. Don't lose hope, no? Again, kung may kukunin kayo doon sa mga sinabi ko kanina, dami nun, pinag-usapan natin kanina, is to take control of your own destiny. No? Hindi porke bata ka, you don't have that capacity. Lalo na ngayon, empowered kayo. You have information literally kakatap lang at your fingertips, di ba? So, nasa inyo na lang yan. Kumbaga, kung hindi talaga kayo parang nahihirapan talaga kayo, gawan yung paraan. Makagawa ng paraan yan. There's always alternative ways. No? Yung pag-submit ng resume sa LinkedIn, sa JobStreet, even in our platform sa Prospel, bare minimum lang yun. Marami kayong kalaban dyan. Yung mga tipong yung mga trabaho talaga na mas madaling makuha is wala doon. Most of them aren't posted there. Makukuha nyo yan. Kunwari, punta kayo sa meetups, communities, by actually announcing to the world na you're looking for a job. How? By, parang yung ginawa ko dati, nag-live coding ako eh. Sa Twitch eh. So, binobroadcast ko sa mundo na nag-aaral ako. And eventually, baka di mo alam, may nilalapit sa'yo eh. Doon ko nakita or doon ako nakita nung taga-Israel. No? Nakita niya, email ako sa Facebook. So, of course, that doesn't guarantee anything, no? But you have to do a lot of things. Iba-ibang paths para makuha yung career na gusto nyo. No? Huwag kayong resumes lang, yung traditional.
Kasi pag traditional yan, ang dami yung kalaban kasi pare-pareho kayo ng iniisip eh. ito lang yung daan. So marami yung kalaban dyan. The chances of winning is very, very slim. At no, hindi na natin ang pag-usapan na AI will not replace developers. Kung gusto nyo tanungin about it, may mga content naman ako na dinidiscuss yan. Pero it will not replace software development. It will transform it. No? Tulad ng paano na-transform yung trabaho ko. Dati, nag-Google ako, Stack Overflow ako. Ngayon, diretso ko yung ChatGPT. No? Doon muna ako before ako mag-Google para at least yung keywords ko okay na. Diyan na si Copilot, nag-suggest ng code, titignan ko na lang kung mali o ano. So, dumadali yung buhay ko, naging mas productive ako. But no, there will always be a place for software engineers. Huwag kayong maniwala sa mga doomsayers kasi I won't mince words again, na most of the people who say that software engineering will go away and will be replaced by AI don't really know what software engineering is, number one. Or two, they have an agenda. Kunwari, si Jensen Huang. Gusto niya mangyari yon, gusto niya i-push yon kasi nagbebenta siya ng Nvidia cards which is powering AI. Siyempre, pabor sa kanya yon, maraming bumili na AI, ng chips niya. So, look at that agenda, no? Just go, Kung sa tingin nyo natatakot kayo na yung coding mawala, try to learn AI. Intindihin nyo kung bakit nga ba't mapapalitan yung developers. Tapos makikita nyo, hindi talaga. Kung titignan nyo yung algorithms, napakamot ka ng ulo eh. Totoo ba? Papalitan tayo nito. Di ba? Parang, hindi eh. So, siguro yan lang. And, plug ko na lang, kung gusto nyong mag-reach out sa akin, kuyadev.com, ando lahat ng links ko. My link to my podcast, to my YouTube channel, and to our communities. So I started again Tech Career Shifter Philippines. I also started yung kamakailan lang JavaScript, server-side JavaScript Philippines. So nakita ko kasi parang walang backend JavaScript dito sa Pilipinas Wala nag-community na naman. Lalo na ngayon, backend engineering na ako. So I need to build that para makakilala pa ng ibang tao, lalo na pag gusto ko mag-recruit. Hack yun eh. Mag-recruit eh. So, so yeah, kuyadev.com, andun lang tayo. And I'm everywhere naman. Even in TikTok, andun ako. Unfortunately. So yeah. And thank you. Thank you for having me, Oscar. It has been a pleasure talking with you. Yeah. So again, paki-visit niyo po ang profile ni Kuya Dev sa Facebook, sa LinkedIn, sa mga communities na meron siya. Malaki may tutulong niya, especially sa mga tech career shifters. And for those, yung bagong community na meron si Kuya Dev is yung sa server side script, no? So ako, myself, I wasn't able to practice technically my profession as a computer engineer. But as part, yun di pa rin nawawala sa akin yung innovative mind kasi. Yes. That's why I'm here using this platform, YouTube, podcast, yan, to share what's really in tech. No? Yes. Meron dyan mga communities, katulad ni Kuya Dev, may startups, may blockchain dyan, marami sa tech. And these are the reasons why I'm doing this, we are doing this, for the benefit of you, students, and other professionals as well. So yeah, I'm hoping na hindi dito nagtatapos, Kuya Dev. Yes. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy, no? Kapag mas nag-influential ka pa, Naku. sana hindi mo kami makakalimutan sa Grabe naman. Diba? May makakalimutin talaga ako, pero di ko naman nakakalimutan yung mga tao talaga na impactful. Ayun. Hopefully maging impactful tayo katulad ng naman. Kay Kuya Dev, no? Yeah. So yeah, thank you very much, Kuya Dev. See you again soon, and thank you.